Narito po ang News TV Quick Response Team dito sa may Barangay Bahay Toro, Quezon City, kung saan ipapakita po namin sa inyo yung mismong bahagi ng sitio militar na nasunog at hanggang sa mga sandaling ito nga po ay patuloy pa rin umuusok. Bandang alas 9 po na magsimula ang sunog sa lugar na yan, kung saan nasa 200 pamilya na apektuhan at may 100 kabahayan ang naabo. Mahirap ang naging pagresponde ng mga bumbero, lalo pat makikipot po ang daan sa lugar na iyan. At katunayan, yung lugar kung saan pumwesto yung mga bumbero ay halos sa bukana lamang ng komunidad na yan. Naging sagabal nga po sa operasyon ng mga bumbero yung mga makipot na daan dahilan upang mahirapan sila sa pagresponde. Narito po ang aking report. Nabalot ng maitim at makapal na usok ang sitio militar sa Barangay Bahay Toro, Quezon City matapos sumiklab ang sunog mag-alas 9:30 kaninang umaga. Ang mga residente kanya-kanyang bitbit ng may sasalbang gamit. Nahirapan ang mga bumbero na pasukin ang gitnang bahagi ng area lalo't makipot ang mga daan. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay. Nakadagdag na rin dito ang sobrang init ng panahon. Umabot sa Task Force Bravo ang antas ng sunog. Ibig sabihin, nanganganib na rin kumalat ang apoy sa mga kalapit nitong gusali, kaya kinakailangan ng karagdagang fire truck mula sa ibang distrito. At matapos ang may 2 oras na sunog, ito na lamang ang natira sa hanay ng may 100 bahay sa sitio militar. 2 nagtamo ng mga minor injury. Hindi itong unang pagkakataon na nagkasunog sa lugar. Para sa 11 taong gulang na si Jason Nota, ito na 3 sunog na kanyang nasaksihan. Kahit nasa bukana lang ang kanilang bahay, wala ring natira maliban sa mga yerong ito. Ang laki ng apoy dyan, lagpas pa dyan. Oo. Anong nagawa nyo nung nailigtas nyo sa inyo? Wala rin. Wala kahit ano? Wala lahat. Si Mary Ann Reyes naglalaro nang magsimula ang sunog. Dahil sa pagkataranta, wala na raw silang nadala pa at naisalba. Naglalaro lang po ako ng computer. Tapos? Tapos po may narinig na lang po akong sigawan. Na? Sunog. Tapos? Tumakbo na rin po ako dun sa bahay namin. Ano nailigtas mo? Wala po eh. Di nga po ako nakaakit sa bahay namin eh. Kasi? Malakas na po kasi yung sunog. Si Aling Mona naman, maswerte raw at kahit papano ay nakapagsalba pa ng ilang damit at gamit sa bahay. Mabilis yung sunog niya. Tapos matagal pa ang bumbero, hindi nakarating. Ang grupo ng mga lalaking ito pilit nagakot ng mga yero may bebenta para may kitang pantawid gutom. Ay, bebenta namin para may pangkain kayo mamaya. Magkano ba kilo? 6 na lang eh. Nasa 200 pamilya na apektuhan ng sunog. Kanina nabutan namin ng mga bumbero na nagsasagawa ng mopping up operations upang matiyak na di nakakalat ang mga pakonti-konting baga na maaaring muling magpasiklab ng apoy. Overhauling po, sir. Para i-clear lang po yung area, yung mga tirang apoy tsaka usok, sir. Para hindi na kumalat yung apoy. Totally fire out na, sir. So, kumusta ngayon na masasabi ligtas na po kahit papano? Opo, ligtas na po, na-clear na po yung area, sir. Sa puntong ito, makakasama po natin si Fire Superintendent Jesus Fernandez, ang Fire Marshal po ng Quezon City. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon. Apo, at sa ngayon po, kumusta po yung investigasyon na ginagawa nyo dito sa sunog? Naninindigan pa rin ang aming opisina sa findings ng ating mga investigador na electrical in nature ang pinagmulan ng sunog na to. Although hindi natin consider yung ibang anggulo, sinabihan natin yung mga investigador natin na after 24 hours kailangan mabigyan ako ng update. Opo, at yun nung may-ari ng bahay na pinagmulan doon ng sunog, na-identify ho eh. So, doon nung nakasentro yung investigasyon nyo? Opo, kay Estrera family pinagmulan ng sunog kaya nakuha natin yung sentro talaga ng pinagmulan ng sunog. Opo, kwento po ng mga residente, yung particular yung isa na interview namin, parang sa tingin nila mabagal po yung nagpag-responde ng mga bumbero. Ano po masasabi nyo doon? Mabilis nga po yung pagresponde ng ating mga bumbero kasi nagkaroon tayo ng verification 9:25. Dumating po yung barangay Toro natin dito. Sila po yung una. Nagtaas tayo kagad ng alarma. Second alarm kaagad yung tinas natin para mapabilis yung pagpunta ng mga fire truck natin dito. Tapos tinas din natin hanggang Task Force Bravo po yung ano natin. Opo, at kumusta ho yung pag-responde nyo mismo? Yun nga po, medyo makipot yung daan. Parang isang lugar lang yung
talagang nakapwesto kayo, napwestohan nyo? Opo, umikot po ako dito sa area at nakita ko po yung mas visible na area na pag natin, makita natin kung ano nangyayari at nakita ko nga po doon sa Old Chapel area na talagang doon ang kakulangan ng ating fire truck, kaya sinabihan ko yung natin, yung command post natin na doon lalagyan natin ng mga fire truck. Opo, sa ngayon na nakikita po natin na umuusok pa yung lugar, ito ba maaari pang makapagdulot ng panganib dito sa mga komunidad na nakapalibot po dyan? Hindi na po kasi nag-overhaul na po kami kanina, nag-fire out na, kaya na-declare na po natin na hindi na danger yung yung mga na lang charred na lang po yan, charred materials po. Opo, at sa ngayon ho ba yung nasugatan hindi na ho tumaas yung bilang, hindi na ho nadagdagan pa? Hindi po, ganun pa rin po yung bilang ng ating nasugatan po. Opo. Dalawa pa rin po. Opo, at panguling salita po, ano po yung paalala niyo sa mga kababayan po natin, lalo ngayon, napakainit ng panahon, ano po yung para makaiwas po sunog? Sa ating mga kababayan po, sana mag-ingat po tayo. Tignan po natin ang ating mga appliances, lalo na sa ganitong mga informal settlers. Siguro ang advice natin is pag-iingat po ang kailangan po. Opo, maraming po salamat, sir. Salamat. Si Fire Superintendent Jesus Fernandez, ang Fire Marshal po ng Quezon City. Samantala, sa sandaling ito nga po ay namamahagi na ng tulong ang mga kasama po natin sa GMA Kapuso Foundation at may dala po silang mga pagkain, damit at mga ibang mga supplies para po sa mga biktima na ngayon po ay pansamantala na nasa sa covered court po ng Barangay Bahay Toro. At ito po ang dinala nila, katunayan ay para sa may 4 na pamilya. Kaya po kahit papano sobra ho ito doon sa mga nasunugan at lalo pa ngayon na kailangan naman talaga itong mga nasunugan. Kaya yung Kapuso Foundation po ay kasalukuyan nagsasagawa po ng operation nila upang mamahagi po ng relief goods dito sa mga biktima.